talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ito ang programa sa radyo kung saan bida ang mga magsasaka at mga mangingisda. At pati na rin ang mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ito ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka dito lang sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Agri Daldal, Agri Dani, mula sa Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Yan, at syempre para maraming marating ang ating programang ito ay tayo ay live na mapapakinggan sa ating mga partner radio stations. Lalong-lalo na maraming salamat dito sa radyo natin Laguna 106.3 FM, radyo natin Bondok Peninsula Katanawan 102.5 FM, 105.3 FM, radyo natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre hindi magpapatalo ang ating mga tagapakinig at tagapanood dyan sa social media. Napapanood tayo live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, magandang umaga aking partner, Agri Daldal, Agri Dani. Magandang umaga naman sa iyo, Kuya Bog. Sana maganda ang panahon ngayong araw. Yan, kumusta naman? Shoutout naman sa iyong violet na buhok. Ayan, syempre dahil fan ako ng mga gulay na violet. Uy, tulad na sinasabi mo ngayon ng carrots na violet. Hindi ka talaga inabot yan, girl. At saka yung ating may lettuce din na violet. Ayan, syempre i-shoutout din natin mga nanonood. Lalo na dito, kanina pa nakatutok kay Sir Aldrich Maldo. Yan, magandang umaga sa iyo, sir. Ay pa lang nakatutok na si Sir. At syempre binabati din namin si Sir Alex Bongko. Magandang umaga sa iyo. At syempre mga kasama natin sa kantin, Sir Orlando Macabos, kasama sina Ma'am PD, Ma'am Net at Sir Carlo. Magandang umaga po sa iyo. Alam natin na maraming gustong tumutok dyan sa ating opisina sa Lipa, subalit sa kasamang palad ay brown out. Oo. Pero sana may nanonood pa rin sa atin dyan, Oo naman. Yan, mga ka-agri, kayo po ay mag-comment lamang sa baba para malaman natin kung saan nakakaabot ba itong ating programa, itong ating live. At kayo ay isa-shoutout natin kung may gusto po kayo pabati ng happy birthday. Babatiin po natin yan. Speaking of birthday, happy birthday nga pala sa municipal agriculturist na si Sir Carlo Realeza ng Sinaloan, Laguna. Happy birthday po. Sir Carlo. Happy birthday. Ako na rin yung nagkanda sa happy birthday. At syempre ngayon nga ay meron tayong mga ilang programa at saka mga upcoming na events, Kuya Box. Isa na dyan yung ating poster making. Yan, Ang maganda dito, maaaring manalo ng 15,000. Wow! Magkano? 15,000 pesos yan. Ito ay bukas para sa mga estudyante na ilang grade ba? Grade 5 to grade 6 na elementary students. Ayan. Kaya naman sa mga bata dyan na mahilig mag-drawing, yan. Huwag yung mga dingding yung drawing. Hindi mapagalitan. Grade 5 at grade 6. Meron tayong initial screening dyan na maaari nilang gamiting tema nga itong ating tema na masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya sa Calabarzon. Sa mga teacher po na nakikinig ngayon at kayo po ay may nakikitang estudyante na may potensyal sa pagguhit, pagpipinta, pagdodrawing, ay isalin nyo na. At maganda pala yung habang bata ay namumulat sila sa agrikultura na ito na yung kanilang unang iguguhit. Yan, kung ako lamang ay medyo bata-bata pa, isasali ako. 15,000 ba naman, Kuya Bo? Tsaka isa rin sa hilig ko ang pagguhit dahil tanda ko dati, elementary ako. Magdodrawing ako sa likod ng notebook. Umaabot sa gitna ng notebook. Yung drawing. At saka kung matatandaan mo, Kuya Bogs, yung mga usual nating dinodrawing ng bata, may bundok, kapatagan. Diba, agrikultura pa rin yun. May bundok, tas may palayan. Yung pala yung check lang yan. Tas may kubo sa gilid, may puno. Kasi may araw sa gitna. Yan. Talaga namang Ito pala yung basic.
Ganon, mula sa basic, kung gusto nyo i-upgrade, sumali na rin kayo. Pwede nyo nang umpisahan itong pagdodrawing natin. At kailan ba to isasubmit, Kuya Bogs? Yan, siguro ngayong Setyembre, first or second week na September kayo po ay mag-submit na inyong mga entries for screening. Napakalaki ng papremyo, 15,000 sa mananalo. Sabi. Kaya naman sumali na kayo mga kapatid. Para sa karagdagang impormasyon ay tumutok lamang o i-like ang aming Facebook page DA Calabarzon at doon nyo po makikita ang ilan sa mga impormasyon tungkol dito sa ating pa-contest na ito. Napag-usapan na rin yung mga kabataan. Meron pa tayong isang event, Kuya Bogs. Ayan, ito ang Young Farmers Challenge. Yan ang tinatawag nating YFC. Young Farmers Challenge. Pero ang edad nila ay 18 to 30 years old. Uy, lumampas ako ng kaunting-kaunti. Kung gusto nyo mag-agri-negosyo, pwede kayong sumali sa YFC. Nandyan po ulit ang ating mga information sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, kayo po ay gagawa lamang ng business model canvas at kung paano gumawa ay tutulungan kayo ng ating mga kaibigan mula sa AMAD. Ang maganda dito ay maaari silang manalo ng kapital para sa kanilang negosyo, di ba? Kaya sumali na kayo. Baka sila ay meron ng inobasyon na hindi nila akalain na wala pa pala nakakaisip. Sa inyo nyo lang pala ginagawa. At pupondohan ng DA Calabarzon kapag kayo ay nanalo. Oo ba? Marami na. Tulad ng mga mushroom house, yung mga lettuce. Parang may natandaan nga ako dati na weighing scale na laser na ganun yung nanalo dito sa ating YFC. Maraming alam na makabagong technology yan. Oo. Kaya unti-unti na nating isinasapuso itong technology na ini-impart dito sa agrikultura. Kung tawagin natin nga ay lalo sa pagsasaka ang mechanization. Yun, mechanization. Parang may connect yan mamaya sa magsasalita sa ating programang. Yan, pag-uusapan natin ang mechanization, kung ano nga ba ang nagiging epekto nito dito sa ating sakahan. Pero bago yan ay atin munang tingnan kung anong mga nakalap nating balita nitong mga nakaraang araw at linggo, Kuya Bogs. Yan, kaya naman tumutok dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, mga programa, ayuda at suporta sa mga magsasaka at iba pa sa Balitang Sakahan. Mahigit 100,000 pisong halaga ng interbensyon ipinamahagi ng DA4A sa Lab for All Caravan ni First Lady Marcos sa probinsya ng Rizal. Jonas Palma, magbabalita. Umabot sa higit 130,000 pisong halaga ng interbensyon ang naipamahagi ng Department of Agriculture for Calabarzon bilang pakikisa sa isinagawang Lab for All Caravan ni First Lady Luis Araneta Marcos noong 8 ng Agosto sa Antipolo City, Rizal. Ang Lab for All ay programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ni First Lady na nagsisilbing isa sa mga inisyatibo ng pamahalaan upang siguruhin ang patas na akses ng mga mamamayang Pilipino sa dekalidad at abot kayang mga produkto o serbisyo para sa kalusugan. Dito ay isang booth para sa DA4A ang isinaayos kung saan ay tampok ang 2,000 punla ng kalamansi at mga butong pananim ng gulay. Pinamalas din dito ang ilang pinagmamalaking produkto ng Rizal Agricultural Research and Experiment Station gaya ng cherry tomato tart, mga tanim na strawberry, wood vinegar, fermented plant juice at iba pa. Kasama sa mga namahagi sa aktibidad sina DA Undersecretary Deogracias Victor Savellano, OIC RTD for Operations and Extension, Engineer Rodeliza Gruezo, Field Operations Division OIC Chief Felix Joselito Noceda, Rares OIC Chief Alexandra Hamorelin, Agricultural Program Coordinating Officer para sa Rizal, Mary Ann Gaharto at iba pang kawani ng DA4A. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. 16 na samahan na magugulay sa Calabarzon tinipon ng DA4A. Betty Perez, magbabalita. Tinipon ng Department of Agriculture for Calabarzon High Value Crops Development Program ang 16 na samahan ng mga magugulay sa rehiyon sa ginanap na Vegetable Stakeholders Consultation cum Planning Workshop no 7 hanggang 8 ng Agosto sa Tagaytay City, Cavite. Ito ay inisyatibo ng kagawaran upang patuloy na mapalakas ang industriya ng gulayan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng makabagong teknolohiya at estratehiya simula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani at pagbebenta.
at matalakay ang mga isyu at pangangailangan ng bawat probinsya sa larangan ng paggugulayan. Dinaluhan ito ng Samahan ng Industriya sa Paggugulayan o SIPAG Cavite, SIPAG Laguna, SIPAG Batangas, Pagsama Kami Agrikultura Cooperative, Palangge Agrarian Reform Cooperative, Tres Cruces ARB Farmers Association Incorporated, Agap Farmers Association of Pangi Laguna, Liliw Upland Farmers Marketing Cooperative, Barangay Abo Farmers Association, Batangas City Vegetable Growers Association, San Juan United Vegetable Growers Association, San Jose Farmers Association, Banliw Farmers Association, Samahan ng Magugulay ng Ginyangan, High Value Crops of Sariaya, Quezon at Rizal Vegetable Industry Council. Samantala, hinikayat ni DA4A OIC Regional Executive Director ang mga magugulay na patuloy na ipakita sa ibang rehiyon ang lakas ng Calabarzon sa paggugulayan. Aniya, ang Calabarzon ay isa sa may malalaking kontribusyon sa industriya ng gulay sa bansa, kaya hinimok niya ang mga ito na patuloy na magtanim sa kabila ng pabagong panahon. Ako si Bettina Perez para sa Balitang Sakahan. 11 clusters mula sa mga probinsya ng Batangas, Laguna at Rizal inihanda ng DA4A sa pagbabalangkas ng Operations Manual. Kimberly Caditla, magbabalita. Sumailalim ang 11 cluster mula sa Batangas, Laguna at Rizal sa Training on Operations Manual na pinangasiwaan ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program noong 7 hanggang 8 ng Agosto sa Boy Scouts of the Philippines, Los Baños, Laguna. Ang pagsasanay ay layong turuan ang mga cluster sa paghahanda ng kanilang operations manual na magiging gabay at pamantayan sa kanilang pagnenegosyo. Tinalakay sa mga kalahok ang mga mahalagang aspeto ng pagbalangkas ng manual kabilang ang organizational chart and its job descriptions, production schedule and management, employment policies and benefits, documented processes and systems, emergency procedures at quality control procedures. Sa pagtatapos ay nagkaroon ng pagkakataon ng bawat cluster na maipresenta ang kanilang mga nagawang output ng mga suhestyon at rekomendasyon ng bawat isa at ng mga kawani mula sa F2C2. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sa kunamang nagbabadya. Hatid ay paalala para sa mga magsasaka dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri-Panahon. At tumako naman po tayo sa lagay ng ating panahon. Medyo hindi kagandahang balita mga kaibigan. Ayon sa pagtataya ng panahon ng DOST Pag-asa, sa kasalukuyan ay may minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Meron itong kategorya na Tropical Storm at international name na Ampil. As of August 13, 3 p.m. ito ay namataan sa layong 1,785 km east-northeast extreme ng Northern Luzon. Wala pa itong direktang epekto ngayon sa ating bansa at patuloy na papalayo sa landmass ng ating bansa. Yon, medyo maganda naman pala ito at papalayo ang bagyo. Patuloy na nakakaapekto sa ating bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon, ang southwest monsoon o hanging habagat. Asahan ng maulap na kalangitan at posible pa rin ang mga isolated rain showers at thunderstorms o pulupulong pag-ulan, pag-ilat at pagkulog. Kaya naman magdala pa rin ng pananggalang laban dito. Yan para naman sa mga paalala sa ating mga farm weather advisories. Makakatulong ang mga naging pag-ulan noong mga nakaraang araw sa paghahanda ng lupa at pagtatanim ng mga palay, mais, gulay at prutas. Kaya naman iwasan pa rin ang pag-spray ng mga pamatay peste lalo na sa pagsapit ng hapon. Yan, talaga namang may binabantayan na namang bagyo. Yan, bantayin yung maigi at na huwag makapasok dito sa atin. Mas magandang laging maging handa ang ating mga magsasaka. Prevention nga, yan. Kung meron kayong mga sa tingin nyo ay aanihin sa mga susunod na linggo, ayan, medyo alagaan nyo na at baka abutin pa. Na may mga nakuhang halaman galing nga dito sa Balitang Sakahan natin, yung Love for All. Yung Love for All. Alam nyo, may 2,000 na pinamigay dyan na punla ng kalamansi, kaya naman yung mga kababayan natin dyan, lalo sa Rizal, marami na sila ngayong mga tanim na kalamansi. Yan, itatanim nyo naman, baka naman basta lang ang kuha ng kuha, tapos hindi tinatanim, sayang. Maraming may gusto niyang puno ng kalamansi, kaya naman kung nakuha nyo, itanim ninyo. At sayang.
makaka-cooperate na rin kayo sa pinopromote natin na NUPAP o yung ating National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Na talagang pinopromote natin na kung meron po kayong maliliit na espasyo, ay taniman nyo kaysa hindi natin magamit yung ating mga space dyan sa bahay. Yun, yung mga space talaga na yan, kailangan ipinupunan, ano? Oo naman. Mahirap yung malaki-laki yung space kasi baka tuluyan ng... Humuhugot si partner. Ba't kayo gayon? Basta magtatanim tayo. Yan. Ito lagi ko napapansin itong farm weather advisories natin. Na iwasan ang pag-spray ng pamatay peste lalo na pagsapit ng hapon. Bakit kaya? Siguro baka may nuno daw sa hapon, sabi sa amin. Huwag daw maglalabas sa hapon at baka manuno. Ayan, lalo na sa ating mga gulay. Lalo na katatapos lang nitong Vegetable Consultation Forum nung sa ating wherein 60 na samahan na magugulay ang tinraining din ng ating mga taga-high value crops. Yan. Yan talagang pagsasanay o pagbibigay ng mga trainings ang isa sa mga weapon para sa ating mga magsasaka. Hindi lang basta-basta na bibigay mo yung ganito, ay bahala ka na. Oo. Lalo ngayon, ang pinopromote din natin ay hindi lang basta sa produksyon ng magsasaka, kundi nagne-negosyo. Kaya itong ating F2C2 o yung Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program, nag-training din sila tungkol sa paggawa nitong operations manual. So kung dealing sa ating kaalaman ng mga nakikinig at nanonood, ito yung mga naglalaman ng plano para sa negosyo ng mga cluster natin. Yan, kailangan kasi talaga lahat ng gagawin natin ay may plano. Oo, kasi sabi nga ay if you fail to plan, you plan to fail. Yun, talaga naman lagi tayo may words of wisdoms dito, partner. Yes, puno tayo ng quotes dito dahil tayo ay from DA. Naisingit pa talaga yun. Ama ka na. Ayan, masyado na nagkakahaba. Yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Huwag po kayong alis, manatiling nakatutok dito sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Sabi nila, ang buhay ay weather-weather lang. Pero pagdating sa pag-apply ng abono, kailangan ng tamang diskarte na swak sa panahon.
Ayon sa isang agronomista, di dapat baliwalain ang critical stages ng palay nang hindi masayang ang potensyal at bisa ng abono nito. Dahil kung hindi, masasayang lang ang abonong ilalagay kung mali naman ang timing ng pagpapataba. Kaya sa oras ng paglalagay nito, tiyempuhing wala ng hamog sa halaman at hindi ganon katirik ang araw upang hindi sumingaw sa himpapawid ang pataba. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon RICE Program. Ang organic livestock farming ay isang sistema ng produksyon ng livestock o paghahayupan na nagtataguyod ng paggamit ng organiko at biodegradable inputs mula sa ecosystem sa mga tuntunin ng animal nutrition, animal health, animal housing at breeding. Nakapokus ito sa pagpapalaki ng mga hayop sa ilalim ng forage-based system na sumusuporta sa biological cycles ng sistema ng sakahan. Sa sistemang ito, ang mga hayop ay hinahayaang mamuhay ng normal at nakaayon sa kanilang pangangailangan. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng loose housing system upang magkaroon sila ng sapat na espasyo sa kanilang tinitirahan at kalayaang makapunta sa labas. Hindi katulad ng conventional agriculture kung saan ang mga ito ay nananatili lamang sa loob ng kanilang tirahan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Calabarzon. At ito po ang ating segment na Programang DA Best or Programang The Best. Uy, may step na tayo dyan, partner. Oo. Yan, shoutout nga pala sa mga nanonood ngayon kay Sir Brian Katigbak. Yan, isa sa kasama natin sa office. At ang mga ever supportive na kabilib o Balls Life in Batangas. Yan, lagi sila nanonood kay Kuya Obet, kay Sir Michael David at kay Lester. Yan, maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating programa. At yan, shoutout din nga pala sa ating OIC kay Sir James Ergino. Nanonood siya ngayon all the way from Camiguin. Yan, shoutout po sa inyo. Ngayon nga ay meron tayong guest na talaga namang magbabahagi sa atin ngayon ng kaalaman mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o yung tinatawag nating PhilMech. Yan, pinag-uusapan natin nga kanina yung modernization nitong ating pagsasaka. Yan, kalimitan pinag-uusapan dyan na kung dati ay tayo ay nag-aararo, talagang mano-manong pagbubungkal ng lupa, ngayon ay mayroon na mga makinarya o mga kagamitan para dito na hindi nagaano nagre-require ng manpower. At syempre, interesado dyan ang mga magsasaka na makakuha ng mga makinarya. At sino bang mga nagbibigay ng mga ganitong makinarya? Syempre, walang iba kundi ang PhilMech. Yan, under ito sa programa ng RCEP. Ayan, isa yung programa nila sa RCEP. At marami pa silang programa. Malalaman natin yan ngayon dahil guest natin siya ngayong araw. Yan, walang iba kundi si Sir Engineer Nino Bengosta ng PhilMech, ang Senior Research Science Specialist ng PhilMech. Sir Nino? Magandang umaga po sa ating lahat. Let me introduce to you what PhilMech is, what we do, how we impact the agriculture sector by offering modernong pagsasaka para sa masaganang bagong Pilipinas. PhilMech is an attached agency of the Department of Agriculture that is mandated to take the lead in modernizing the post-harvest and mechanization industries of the Philippines. These mandates are anchored on the Republic Act No. 8435 or the Agriculture and Fishery Modernization Act, AFMA, and the Republic Act No. 10601 or the Agriculture and Fisheries Mechanization, AFMEC law. With these laws combined, PhilMech now is mandated to generate, extend, commercialize, and deploy appropriate and problem-oriented agriculture and fishery post-harvest and mechanization technologies, practices, and systems. Our vision, PhilMech envisions to become the premier center for post-harvest and mechanization development for a gender-responsive, globally competitive, and food-secure Philippines with empowered and prosperous farmers and fisher folks. Our mission, we are committed
to the agriculture and fishery sectors by increasing resource use efficiency and productivity, reducing losses, and adding value to the produce through partnership-based R&D, extension, commercialization, and deployment of appropriate post-harvest and mechanization technologies. From that mandate, we draw our strategic thrust, which includes increasing productivity through mechanization, adding value to produce, reducing losses, enhancing adaptation of technologies, and empowering our stakeholders. For 4 to 6 years now, after being created in 1978 by dead President Ferdinand E. Marcos Sr. through the Presidential Decree 1380, FINMEC has already developed various technologies and systems that are appropriate and problem-oriented across all commodities. These technologies are geared toward increasing resource use efficiency and productivity, reducing losses, and adding value to the produce, thereby improving the lives of our farmers and fishermen. We are launching path of efficient drying technologies, of appropriate handling, storage and processing techniques for increased economic value, of technologies that utilize waste and byproducts of commodities, of effective pest and disease control and prevention, of appropriate mechanization technologies, and of empowering extension and location and intervention. We also have quality handling, storage and processing, like abaca fiber processing system, soybean processing system, coffee processing system, cashew processing system, cacao processing system, computer vision system for rice and mango, hermetic storage, brown rice impeller micromean, and compact corn meal. We have also effective prevention and control of diseases. Examples are DGA-01 and 02, biological control agents, mycotoxin and aflatoxin controls, waste and byproduct utilization, coconut water pasteurizer, mango pectin, cacao briquettes, sugarcane waste silage, and penetrated feeds. Efficient mechanization technologies such as agricultural tramline system, cassava digger, and multi-row onion seeders. It is also impact to minimize drudgery of manual hauling and addresses lack of labor force. One of our riches is the intellectual property of our team. As of today, these are the IPRs of FINMEC. We have 5 invention patent granted, 19 utility models registered, 7 industrial design registered, and 37 copyright deposited. Let me share with you how our efforts as an agency are aligned with the programs of the national government for the Bagong Pilipinas through the Department of Agriculture. The 4-year plan of the Department of Agriculture goal para sa masaganang Bagong Pilipinas has the goals of making food available and affordable for the Filipino people and making the agriculture a profitable industry. 2 of its major strategies in achieving these goals involve post-harvest systems and mechanization. Strategies include 1. Developing and improving post-harvest system and infrastructure by intensifying the use of appropriate or location-specific technologies, high investment for agro-processing facilities, and improving facilities, operation and maintenance capacity of the beneficiary. Our efforts under the RCEP, especially on the post-harvest facilities like the rice processing system, are contributory to this strategy. Number 2, to the mechanize and modernize agri-fishery production systems to increase adoption of science-based and climate-resilient farming technologies, promotion of good agricultural practices, and strategies investments for mechanization. Besides the machine we deploy through RCEP, our generated and commercialized science-based and climate-resilient technologies are contributory to this. We are tasked under RA 11203 or the Rice Competitiveness Enhancement Fund mechanization program to deploy free
brand new and branded production machines and post-harvest facilities to qualify farmers, cooperatives and associations and local government units in the 57 rice-producing provinces in the country. Here are the physical accomplishments of our team under the RCEP Mechanization Program. More than 1 million rice farmers, expected number of farmers to benefit from RCEP grants. We have delivered 28,423 various RCEP machineries, delivered to 7,129 FCAs in the whole nation. Here are the initial impact of the Rice Mechanization Program based on the study conducted by PhilMech. Notably, based on the impact assessment study conducted by PhilMech 2024, the use of modern machines has led to a reduction in labor costs of 2 pesos per kilo of rough rice, or approximately 9,000 pesos per hectare. With the effective coverage of 14% of the total rice area, this translates to an annual saving of 2.66 billion pesos for the rice farming sector. Additionally, the program has contributed to a significant increase in the country's mechanization level, which has risen from 2.31 horsepower per hectare in 2010 to 2.68 horsepower per hectare in 2024, indicating a shift toward more efficient and productive farming practices that enhance overall rice production. The program's post-harvest facilities have also played a crucial role in reducing post-harvest losses, preventing losses amounting to 31,841 metric tons of rice annually, valued at 531.30 million pesos per year. Moreover, we are entrusted in 2022 the task of deploying various shared processing facilities to coconut farmer groups under the Coconut Farmer and Industry Development Program, or CFIDP. With these banner programs and our developed technologies, our presence in the ground has become stronger and become more felt by our stakeholders. For the year, we have targeted 35 facilities to be awarded to qualified beneficiary of the CFIDP SPN. Here are the facilities which will be established this year: VCO and Flour Processing Center, Integrated Coconut Processing Center, White Copra and Refined Coconut Oil, White Copra Drying Center, Coconut Sugar and Coconut Nectar Processing Center, VCO-based Premium Cooking Oil Processing Center, VCO Processing Center, Cocoa Nectar Sugar and Vinegar Processing Center, Integrated Cocoa Peat, Cocoa Wire, and GeoNet Processing Center, Coconut Water Processing Facility, Cocoa GeoNet and Biofertilizer Processing Facility, Integrated Coconut Wire and Peat, Charcoal Briquettes, and Cocoa Husk Chipping Facility, and Cocoa Husk Chips and Charcoal Briquettes Processing Facility. Here are some of the groundbreakings held this year across the country. Now, our ways forward. This is the Agricultural Mechanization Design and Prototyping Center, or AMDPC, built in our vicinity with our Korean partners. This will be aiding our local manufacturers in the design and fabrication of various types of agricultural machines with the state-of-the-art tools and equipment available in the center. With this, we hope to radically boost our local agricultural machinery manufacturing industry and serve our farmers with better, affordable, and globally competitive farm machines across all commodities. This will be inaugurated in December 7. A MOA between DA and Cameco was signed. This will boost the local production of all agricultural machinery in the Philippines, serving farmers with quality and affordable technologies. We are PhilMech. This is how we transform the future of Philippine agriculture. Isang magandang umaga sa atin. Yan, maraming salamat po, Engineer Nino. Yan, ang dami nating natutunan dun. Medyo na ano lang tayo na over, Oo,
Sa data. Speaking tayo dito. Pero ang pinopromote lang naman talaga natin dito ay talagang makumbinsi yung ating mga magsasaka na na sa mechanization yung ating makabagong teknolohiya. Para kasing noong una medyo nagtatalo ating mga magsasaka na abay paano naman kaming mga manggagawa dito sa sakahan. At saka yung iba parang resistant sila kasi alam mo yung nakasanayan na nila, ayaw nilang umalam ng bago. Kaya minsan, nakakatulong kapag meron kayong kasama na mag-i-encourage sa inyo na, try naman natin ganito. Kaya tayo may mga cluster din. Tsaka lagi sila may mindset na to see is to believe. Kailangan muna nila makita yung epekto. Kung ano yung epekto. Bago sila maniwala. At yun na nga, ito na nga yung ginagawa natin na medyo marami-rami na rin naman tayo na ipamahagi sa mga cluster lalo na mga kagamitan tulad nito mga traktor at yung halimaw ang tawagin nila. Sabi nga ng harvester kanina mahigit 28,000 yung mga naipamigay nilang machinery at saka yung nag-benefit na ating mga FCA nasa 7,000 Kuya Bogs, ang dami din yan kaya tayo ay ginagawa natin, ginugrupo natin ang mga magsasaka para hindi lamang isa-isa ang pagtulong kundi grupo-grupo na. Siyempre mahirap naman yung isang makinarya, isa lang makikinabang. Baka naman mag-traffic na ng traktora. Puro tayong traktora sa sakahan. Maganda, i-share natin yung ating mga, kung meron tayong traktora, pwede natin ipagamit sa ating mga kapwa miyembrong magsasaka. Yan, at tayo din naman ang makikinabang dyan. Sa pag-unlad ng isa ay pag-unlad ng lahat dahil ang pagkain na inihahain sa bawat pagkainan ng Pilipino ay galing sa ating mga magsasaka. Tulong-tulong. Itong sa PhilMec pala Kuya Bogs ay hindi lang makinarya, meron din silang mga tulong na pasilidad. Lalo na dito sa mga magniniyog natin na binanggit kanina. Mga kopra, yung mga virgin coconut oil facility. Yan. Napakadami. Meron tayong mga pasilidad na ganyan para makakatulong na rin to para mapataas yung ating income ng mga magsasaka at yung kanilang produksyon dahil mas napapabilis kumbaga wala ng labor sa mas maraming magsasaka dahil meron na tayong machineries. Sa halip na aabutin ng ulan, pwede nang i-harvest ng mabilisan ito ating harvester. Yung dating pag-aaral na inaabot ng 3 araw ay kaya na ng 1 araw. Napakagaling mabilis. Kaya maraming naging benepisyo dito sa ating kagawaran lalo na sa Department of Agriculture. Kaya naman kung kayo ay nagtatanong at nagtataka kung paano at bakit, paano ba makabenepisyo dito sa ating mga sinasabing ito, kayo po ay magmiyembro magpatala sa RSBSA. Yan. Paulit-ulit po namin. RSBSA muna. Lagi natin paulit-ulit na binabanggit na kayo ay magpamiyembro. Yan, magpatala. Kayo po ay lumapit sa inyong municipal agriculturist, opisina po ng agriculture diyan sa inyong mga munisipyo upang kayo po ay makakuha ng tulong katulad nito. Nakakatuwa to kasi hindi lang din siya tulong sa production meron ding tulong sa pagpaprocess. May mga binibigay din ng PhilMec na machineries tungkol sa pagpaprocess ng kape. Yan. At saka yung ating coconut. Diba ang daming tulong pagdating sa para madagdagan ng value yung ating mga products. Kasi yun talaga yung target natin from production to bentahan na, maging agripreneur na itong ating mga magsasaka. Hindi ka na lang basta-basta magbebenta ng coffee beans, kundi pagdating sa dulo, pwede ka na magtayo ng coffee shop kung kaya mo Yun, diba? Maganda yung coffee shop na yan na isip mo Kuya Bogs. Gusto ko magkape mamaya. At nakakatuwa din naman yung mga magsasaka natin dahil aktibo din naman silang matuto. Yun ang mahalaga sa mga pagbabago. Ready po tayo na mag-adapt sa mga nakikita nating mas ikauunlad pa ng ating produksyon. Yes, because the only thing constant in life is change. Parang may paborito mo. Paborito ko yan. Lagi yung sinasabi yan dahil lahat ay nagbabago. Nagbabago Ayun na. Pero may mga pagbabago naman na para sa ikabubuti natin. Katulad nito. Itong farm modernization and mechanization na sinakatuparan nito ang ating PhilMec. Maraming salamat sa PhilMec na talaga namang patuloy ang pakikipag-ugnayan para tayo ay mabigyan ng mga ganitong makinarya sa mga magsasaka. Yan maraming salamat po yan. Shoutout nga pala sa mga additional na viewers dito sa ating live. Yan sa aking asawa, nalimutan ko batiin kanina. Yan. Ingat kayo dyan sa Bohol. Yan, siya po ay nasa seminar para din sa aming sa trabaho dito din sa kagawaran. Talaga namang mahilig mag-travel ang ating mga dito sa DA dahil talagang binababa at pinupuntahan talaga yung ating mga magsasaka. Yan once again, shoutout sa aking mga dami nanonood, mga taga-Believe, taga-Ball is Life in Batangas. Maraming salamat po sa inyo kay Sir Ruel Pisigan, sir. Thank you. Siyempre maraming pa tayong kaalamang matututunan sa pagbabalik ng ating programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon.
Sa balikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga farmers, cooperatives, and associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Kain na! Mukhang masarap tong lutong gulay mo ah. Organic ba yan? Aba, oo naman. Hindi ko ito ginamitan ng anumang artificial chemical o synthetic fertilizer. Sa halip, natural na mga pataba o compost lang ang ginamit ko sa pagtatanim nito. Wow! Sounds eco-friendly ah. Masubukan nga. Madali lang ba yan? Oo naman. Maaari ka pang tulungan ng Agricultural Trading Institute para sa mas mainam na pagsasanay. Basta organic, fantastic! Ang kalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ay nako pare, ang tagal na nitong mga pananim ko. Sa tingin mo, paano ko ba malalaman kung mas magiging matagumpay ang pagtatanim nitong mga sertipikadong binhi? Madali lang yan pre. Nalaman ko sa Department of Agriculture Region 4A na dapat palang ikalat at takpan ng 100 pirasong butil sa basang paper towel. Ganun ba pre? Tapos iro-rolyo yung paper towel at iimbak sa lilim sa loob? Ganun nga pre. Siguraduhin mo lang na basa ang towel o basahan sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Tapos, dapat gumawa ka ng 4 na pangkat na may tig 100 butil ng binhi. Siguro naman pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw, mabibilang mo na kung ilan ang mga sumibol na normal na punlano. Tiyak makikita mo kung may mayabong na ugat o supang doon. Correct ka dyan pre. Pag hindi bababa sa 85% ang bilang ng mga sumibol sa bawat pangkat, ibig sabihin nito, maganda ang kalidad at kakayahang sumibol ng mga binhi mo. Yun, salamat pre! Malaking tulong to para mas maalagaan ko ng ayos ang mga binhi ko, gaya ng pag-aalaga ko sa misis ko. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Calabarzon. At ito po ang ating segment na Agri-Tindahan. Uy, may steps. Isa pa.
Agri-tindahan. Ba't kaya may ganun? May basket kasi. Oo, syempre mamimili. Pinaliwanag. At ang ating featured product, agri-product for today ay ang kape mula sa Juan Santiago Agricultural Cooperative o ang Laguna Blend. Yung tinatawag nating J sa Co-op, tamang-tama, nandito tayo sa Laguna, Kuya Bogs. Baka naman, makakapag-guest tayo ng kape ngayon. Sarap. Tama na, kumapi na tayo ng kumapi. Kaya nga, baka hindi na tayo makatulog mamaya. Yan. Kaya naman, ngayon ay inaanyayahan namin kayo na bumili. Dahil ito naman ay nagkakahalaga lamang na 150 pesos per 250 grams. Oo, tsaka personal ko natikman itong kape nung nagpunta kami dun sa processing center nila sa Laguna. Talaga naman, kahit walang asukal, parang manamis na hindi ko maintindihan. Masarap itong kape. Tikman ko rin yung magdala ka naman minsan sa office pag tayo napadpad ulit dyan. Abay, sa amin muna. Sa bagay. Pero ang kanilang samahan medyo matagal na at talaga namang medyo well-established na. At sila mayroon na din sariling processing center mula naman sa ating PRD. Yun ang maganda, kanina pinag-uusapan natin yung tungkol sa mechanization. Ito pala, kompleto na, pati sa mga machineries mula sa Santa Maria, Laguna. Yan, baka naman may mga gustong bumili o umorder, mga institutional buyers, kalimitan ng kanilang market. Ito ang kanilang numero, 0916-604-5024. Ulitin ko po, sa mga gusto po mag-order ng kape mula sa Juan Santiago Agricultural Cooperative, ang kanila pong numero ay 0916-604-5024. Yan ang kape mula sa Jaysa Co-op o ang Laguna Blend. Yan. Tamang-tama pang pagising ito. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo mga ka-agri? Mga suki, bili na! Anong isang pananim na matagal tumubo, ngunit malaki ang pakinabang? Edi cassava. Ang cassava o kamoting kahoy ay isa sa mga uri ng pananim na pwedeng anihin sa loob ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Isa ito sa mahalagang ani ng agrikultura sa bansa, sunod sa palay at mais. Ayon sa Department of Agriculture, malaki ang pwedeng pakinabang gamit ang cassava. Isa na rito ay ang paggawa ng mga food product gaya ng suman, bibingka, nilupa, espasol, cassava cake, pichi-pichi, dried chips, at marami pang iba. Kaya't makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na opisina ng agrikultor sa inyong lugar. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Corn Program. Alam mo ba kung anong African Swine Fever o ASF? Ito ay isang uri ng karamdaman na nakukuha ng mga baboy. At ang bad news, nakamamatay ito para sa mga alagang baboy. At mabilis itong nakahahawa. Pero take note, ang sakit na ito ay walang epekto o hindi nakahahawa sa ating mga tao. Maaari naman itong maiwasan sa pamamagitan ng hindi pagpapakain ng tira-tirang pagkain. Dapat din ang agad na pagtatapon ng mga tirang pagkain ng baboy. Pagsunod sa mga alituntunin ukol sa tamang pag-aalaga ng baboy. Huwag din kalimutan ang pagbibigay ng tamang kagamitan sa mga tauhan o mga bisita sa iyong babuyan. Isa rin ang pagtitiyak na mga baboy na mo, ibang mga hayop at materyales ay hindi mailapit sa mga alagang baboy. At mahalaga din ang pagiging updated sa mga impormasyon ukol sa ASF. Aware ka na ba kung ano ang African Swine Fever? Tandaan, ito'y isa puso para ligtas ang alagang baboy mo. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon Livestock Program. Mahalagang isaalang-alang ang mga alituntunin sa pagsisiguro ng kalinisan ng isang farm para sa proteksyon ng tao, hayop at halaman. Ito ang layunin ng biosecurity. Ang farm biosecurity ay implementasyon ng mga hakbang at kasanayan para mabawasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit sa isang farm. Ito ay binubuo ng 3 elemento: segregation o paglalagay at pag-maintain sa mga barrier o mga harang para malimitahan ang pagkalat ng sakit; cleaning
o paglilinis sa mga materyales na ginagamit sa loob ng farm, at disinfection o pagpuksa sa pathogen sa mga materyales na nalinis na. Ang pag-improve ng biosecurity ay nakadepende sa paghahayupan, sa lokasyon ng farm at sa socio-economic na kondisyon ng magsasaka at iba pang stakeholders. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Noong 2009, lumitaw ang pandemic na H1N1 na isang uri ng sakit na natatagpuan sa hayop. Makalipas ang ilang taon, umusbong din ang swine diseases sa iba't ibang bansa na naging banta sa kalusugan ng mga alagang hayop at ng tao. Kaya mainam na pagbutihin ang kondisyon ng sakahan, gaano man kalaki o kalit ang mga ito. Ilan sa mga hakbang na maaaring gawin ay ang pagkakaroon ng malinis na tubig, tapat na pagkain para sa mga alagang hayop, wastong pagpapalaki at regular na paglinis ng tirahan ng mga ito, maging pag-iwas, pagkontrol at paggamot sa mga pinsala at sakit. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ito ang ating segment na Agri-Storya, kung saan matutunghayan natin ng mga inspiring stories ng ating mga selected na farmers. O isa nga ngayon ay isa namang organic farmer, ang Barangay San Miguel Farmers Association mula sa Padre Garcia, Batangas. Kapit-bahay lang namin yan kasi ako po ay tubong Rosario yan. Shout out nga pala sa mga taga Rosario, Batangas, sa Barangay Masaya. Talaga namang masaya. Oo, bagay na bagay ako doon. Napakamasaya. Shout out din po sa taga Padre Garcia, Batangas. Dahil ngayon nga ay magmumula sa Padre Garcia ang ating guest. Ito ay talaga namang kilala rin sa kanilang barangay dahil sila ay natulungan din naman ng DA, lalo na nung panahon ng El Nino. Kaya naman magandang kanilang storya na ibabahagi ngayon, Kuya Boss. Yan, ano nga ba ang nakatulong sa kanila na binigay ng kagawaran, at ano nga ba ang naging purpose ng kanilang samahan at ang pagtutulong-tulong. Kaya naman, tunghayan natin ang Agri-Storya ni Sir Wilfredo Kalingasan. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay, siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Storya. Dating overseas Filipino worker at ngayon ay namumuno na sa isa sa mga kinikilalang samahang organiko sa rehiyon ng Calabarzon sa bayan ng Padre Garcia. Desidido nilang pinili na pag-aralan ang pagsasakang organiko para sa kapakanan ng kalikasan, kalusugan at pamilya. Ako po'y tumigil ng pag-abroad po. Ako po'y may kaunting lupain. Pinagsimula ko po ng aming pagtatanim. Pero sa kurpo bata, ako po ay marunong ng magtanim. Dahil ako po ay anak din ng isang magsasaka. Ito po ang aming asosasyon po ito. Ito po ang Barangay San Miguel Farmers Association na matatagpuan po dito sa Barangay San Miguel, Padre Garcia, Batangas. Binubuo po kami na 41 po membro. Kami po ay 30 membro na aktibo po. Buo man ang loob sa pagsusulong ng organikong pagsasaka. Nagsimula ang BSMFA na kulang ang kaalaman. Kahit na ang pagbalanse ng mga gawain sa bahay at sakahan ay pagsubok para kay Wilfredo, hindi niya pinababayaan ang samahan at ang pagsasaka. Noong una po ay talaga pong napagdesisyonan namin organic kung pagtatanim po ang aming gawin. Dahil alam po namin na ito po ay makakatulong sa kalikasan, makakatulong sa pagkain ng mga tao at sa aming pong pamilya. Ako po ay talagang hindi po nahihinaan ng loob. Talaga po ako tuloy-tuloy. Marami po akong gawain din sa aming bahay. Hindi po umaga, hapon narito po ako. Dahil pinakikita ko po sa aking mga kasama, kung hindi kayo desidido,
nagampanan na ngayong tungkulin, baka po itong samahan ito ay matagal na wala. Sa gitna ng mga hamon ng kakulangan sa kaalaman sa mga makabagong teknolohiya at kalamidad gaya ng El Nino, natagpuan ng samahan ni na Wilfredo ang kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon Calabarzon. Ito ang nagbigay ng mga suportang kikinabangan nila mula noon pa hanggang ngayon. Ang DA lang po talaga ang napakalaking ng ginawa sa amin. Alam po namin na hanggang ngayon po naman ay ang DA po ay talagang laging nakasuporta sa mga magsasaka katulad namin. Siya nagturo sa amin kung paano ang tamang paghahalaman ng pagkuha ng organiko at saka yung pong paggamit ng funkaksyon. Ang naibigay na po sa amin ay kami po ay may traktor ng maliit po diyan. Ito pong shredder, yung pong biocomposter. Yung po dati mga bulati po na kami po dati po ay kami nagagawa ng vermicast po talaga. Yung pong mga UV plastic na yan, mga mislit po yan, mga drum. Mahirap po ang tubig dito dati po eh. Umaasa lang kami sa water works ng barangay eh. Doon po kami kumukuha namin mga pandilig. Pabiyasa nga po ay lubos-lubusan ng ginawang tulong sa amin ng DA. Binigyan kami ng solar irrigation. Yung po naman solar irrigation, napakalaking tulong po sa amin. Dahil nito pong El Nino, ay diyan po kami kumukuha ng tubig na aming pandilig. Mula sa mga suporta ng kagawaran ay natutunan ng BSMFA ang pagtatanim ng marami pang variety ng gulay, lalo na ang sili at lettuce. Mula sa mga teknolohiyang naituro ay tumaas ang produksyon at kita ni na Wilfredo na nakatulong din sa kanilang makapagpundar ng mga pangangailangan. Kami po ngayong tatanim dito po sa lugar nito, yan po, talong, yan, soya beans po. Doon po sa kalahating hektarya namin doon, yan tanim po namin doon, yung puro organico rin po, yung silip pong tingala. At doon po kami kumita nito kung mag-El Nino. Pero ngayon po, inuumpisa na uli po namin ng pagtatanim ng lettuce since na pwede na po namin itanim. Kami kumita po din, may 30,000 po. Yung kulang silihan po, silihan lamang. Ito po mga gulay ay medyo nahinto po eh. Pero doon po sa aming litusan, doon sa kabila, malaki po ang kinita namin diyan. Dahil kada isang harvest po namin ay naka-2,000 peso ang aming may benta sa loob po na hanggang 2 araw po. Siguro po sa loob po ng isang taon, ang aming pong kinikita, hindi lang po ay 100,000. Matsatuloy po yung umabot din ng 140,000. At yung po naman kinikita namin, hinahati-hati po namin sa aming samahan. Simula po na ako kay magsaka, ako po naman nakapagpundar din ng sasakyan. Yung akin pong anak ay naitulong din po dito sa pagpaparal din po. Sa ipinagmamalaking saya na naibibigay kina Wilfredo ng organikong pagsasaka, malaki rin ang kanilang pasasalamat sa pamahalaan na nakaagapay sa sektor ng agrikultura. Pinangako nila ang patuloy na pagpapaunlad pa ng kanilang sakahan at ng mga organikong produkto. Kami po ay nagpapasalamat sa Department of Agriculture. Talaga pong taas puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Okay, sa OA. Napakaganda naman ang istorya ni Sir Wilfredo. Gustong-gusto ko yung sinabi nila sa una na desidido naming pinag-aralan ang organikong agrikultura. Alam mo yung pinili talaga. Pinili niya. Sana all. Ari naman. Tsaka ano siya, talagang lead by example. Yun ang talagang leader na kung ayaw nyo ika, ay di ako. Yan. Alam mo Kuya Bogs, may kukwento ko sa'yo kasi itong si Sir Wilfredo, kung hindi lingid sa kaalaman ng ating mga tagapakinig din, ito ay nakasalubong ko nun sa bagong Pilipinas Servicio Fair. Ano naman ginagawa ni Sir doon? At alam mo ba, kilala niya tayo. Taga-tala kayong pansakahan ng Calabarzon. Palagi daw siyang nakasubaybay. Mapa-radyo man yan o mapa-Facebook. Kaya naman kung nanonood ka ngayon, shout out sa'yo, Sir Wilfredo. I love you. Konti lang ang nakakakilala sa atin. Oo. Tsaka hindi, pakinggan nyo na lang kami sa radyo. Kung kami titingnan nyo ng personal, ay huwag na. Sa radyo na lang. Maraming salamat sa laging mga nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Nakakatuwa itong
samahan ni na Wilfredo, talaga namang sila ay nabigyan nitong patubig yung SPIS natin, Kuya Bogs. Yan, isa sa mechanization at saka modernization din. Itong solar-powered irrigation system. Sabi nga malaking naitulong dahil dati ay wala silang sistema ng patubig. Kasi isa yan sa talagang kailangan ng ating mga halaman ang tubig. At kung wala niyan, talaga ng mga bay, maiiga. Ayan. Lalo na parang bulsa pag Agosto, ano? Bakit mo? Ayan, oo. Na talaga namang wala tayong pera. Agosto daw. Oo, pati pera na ginos tayo. Yan, siguro iniintay lang na mag-bare months. Kasi pagdating ng bare months, ay talaga namang yung gasto so much. Pero itong sinaka Wilfredo sinabi, kumikita ng hanggang 150,000 sa organic agriculture. Tsaka yun nga, may mga napundar siya, nakatulong sa pagpaaral ng anak. At yun talagang hindi mo na mababawi. Nandun na yun nakatulong na, nandyan na. Talagang pag nakita mong kumikita na, hindi na kumikita kasi pag organic talagang yung health. Tama. Yun yung health is wealth Doon pa lang Ang dami kong sabihin. Ang ngayon. Napakaganda ng istorya niya ng BSMFA. Yan at marami pa tayong istorya nga abangan sa pagbabalik ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Naku, ano nangyari sa mga tanim kong mais? Patingin nga. Hala, kaya naman pala indang. Sinalakay ito ng mga pesting uod na fall armyworm or FAW. Ha? Ngayon ko lang narinig yun Ano ba yung FAW na yan? Ang fall armyworm ay isang mapanganib na peste na nagmula sa ibang bansa na nananalasa sa mais, sorghum, palay, tubo at maging patatas. Nalaman ko mula sa Department of Agriculture na ang mga pesteng ito ay nabubuhay sa mga lugar na may tropical climate sa loob ng 24 to 40 days. Ganun katagal? Oo, kaya mas mainam na ma-detect mo sila agad sa mga pananim mo. Pwede kang gumamit ng biopesticides para bumagal o tumigil ang pagkalat ng pinsala ng fall armyworm. Para sa iba pang katanungan, bisitahin lang ang Regional Crop Protection Center or RCPC ng Department of Agriculture. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Bawat tanong, tutugunan sa util ng impormasyon. Magandang araw mga ka-agri! Gusto mo ba makasiguro ng mataas na ani at dekalidad na aning palay? Subukan ang Palay Check. Ang Palay Check ay isang gabay sa pagpapalayan o sistema ng pamamahala ng palay na nagpapakilala sa mahuhusay na teknolohiya, humihikayat sa mga magsasaka na ikumpara sa kanilang kasalukuyang gawain sa bukid ang mga rekomendadong pamamaraan. Nagtuturo sa bisa ng sama-samang pagpapalitan ng ideya ng mga magsasaka nang may tuwid ang mga pagkukulang sa pagpapalayan, madagdagan ng ani at hindi maabuso ang kapaligiran. May siyam na checks ang Palay Check na nagbibigay ng target at rekomendasyon pagdating sa pagpili ng variety ng binhi, paghahanda ng lupa, sabayang pagtatanim ng sapat na malulusog na punla, pamamahala ng sustansya, pagpapatubig, pamamahala ng peste, pag-aani at pagsisinop ng ani. Ako rin, may checklist dito ng mga katangian na gusto ko sa isang lalaki. A-apply ka ba? Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Palay Check, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Yan, maraming salamat sa iyo, aming Agri Dani. May checklist. Sige. Muli na naman po tayong nagsalo-salo sa isang oras ng huntahan. Marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ng sandali po nating pinagsamahan. Abangan po muli ang mga susunod na talakayan tuwing Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At syempre sabayang mapapakinggan sa ating partner radio stations 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre tumutok pa rin at live tayo sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Muli ako po yung lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Agri Dani at sa ngalan po ng ating DA Calabarzon OIC Regional Executive Director Fidel Libao. At sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.
Kaya't lagid-laging tumutok sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.